Ganyan ang sabongero, tunay na mag-iinoko. Magandang araw mga kasabong. Ito na naman tayo muli para sa mga fresh updates dito sa Balitang Sabong. Iniimbitahan po kayong sumali sa EPRJM Special Request 5 Stag Derby sa Pasay City Cockpit. Ito po ay gaganapin sa December 14, 2018. Para sa iba pang katanungan, tumawag sa 0945-491-7474. Magkakaroon ang Games and Amusements Board ng Sabong Standardization kasama si Chairman Baha Mitra at ang ating kaliga na si Jack Gagalak sa Pasay City Cockpit. Para sa iba pang katanungan, tumawag sa 0916-491-4872. Sa January 11 hanggang 13 mga kasabong, iniimbitahan po kayo na pumunta sa International Game Fowl Festival 2019. Ito po ay gaganapin sa SMX Convention Center, Halls 3 and 4. Para sa iba pang katanungan, tumawag sa 654-5523. Iniimbitahan din po kayo sa 2nd Annual Enertone Sinulog Challenge, 6 Cock and Stag Combo Derby na gaganapin sa Galera de Mandaue. Nagsimula na po ito noong November 2 at matatapos sa January 19, 2019. Ang laban na ito ay may guaranteed prize na 11 million pesos and more. Ito po ay sponsored by Thunderbird, the winning formula. Sa darating na January, magbabalik na naman ang 2019 World Pitmasters Cup 9 Cock International Derby na gaganapin sa Newport Performing Arts Theater, Resorts World, Manila. Ito po ay gaganapin sa January 17 to 26, 2019. Para sa iba pang katanungan, tumawag sa 0927-841-9972. Iniimbitahan din po kayo ni Mang Boy Gamilla sa kanyang palaban, ang BMJ 5 Stag Invitational Derby na gaganapin sa February 16, 2019 sa Santa Monica Cockpit Arena. Para sa iba pang katanungan, tumawag sa 0977-6488425. At yan po ang mga latest updates para sa linggong ito. Huwag niyo kalimutang mag-subscribe sa aming mga social media accounts. Ako si Kate Villalon. Magandang araw. Magandang araw mga ka-Chicken Talk. Excited po ako ngayon sa programa natin kasi at least napagbigyan na ako ng matagal ko ng pangarap na ma-interview. Matagal ko ng pangarap na ma-present dito sa Chicken Talk. At nagpapasalamat tayo. Finally, napagbigyan tayo. At andito po ang aking, hindi ko na patatagalan, ang ating, sabi nga, need no introduction pagdating sa pagiging sabongero. Walang iba kundi si Ma'am Josefina Osang de la Cruz. Sabongero, sabongero, ganyan ang sabongero, tunay na mag-iinoko. Ma'am, bumati ka muna sa mga ka-Chicken Talk natin. Kumusta po kayo mga ka-Chicken Talk? Yun. Ma'am, bakit ba Osang? Josefina naging Osang? Well, actually, Josie yun na parang hindi kasi, meron kasi akong mga pinsan na, alam mo na yung, medyo gay kasi. Okay. Parang kung tawagin nila ako, Osanga, gano'n. Osang, parang pabalbal na term dun sa Aussie. So, kaya yun, naging Osanga, parang Osang. Nakagawian na tuloy, nakalakihan na tuloy na parang Osang. Kailan ka pa tinawag na Osang? Matagal na rin. Matagal na rin. Bata ka pa? Hindi naman ho. Nung may college na ako. College na. Pero alam niyo ma'am, yung pangalang Osang bumagay sa pagiging sabongera mo. Ayun nga. Hindi kasi usually, puro ako sa aso. Sa dog competition ako before. Okay. Kadalasan nun, every Sunday yun. Or kung hindi man, basta araw ng linggo yun. Diyan sa may riverbank sa atin. Pag may dog competition, nandiyan na ako. Kasi since I was a Canine member before kasi, hindi na ako nag-renew ng contract. Pero Canine member ako and then lagi ako dyan sa dog competition, yung aking German Shepherd. Mahilig ka talaga sa hayop? Okay. Paano ka naman, ma'am, napasok dito sa mundo ng sabong? Nasama lang ako ng mga kaibigan namin. Kasama rin yung mister ko at yung mga kaibigan niya. Nasama kami sa, unang-una yung sa Araneta yun eh. Okay. Tapos dito na sa San Roque.
And then, nainganyo naman Nanonood kami. ka lang muna. Nanonood. Nung una parang sabi ko, ano ba yan? Hindi ko sila naintindihan. Ang gulo na nagsesenyasan. Okay. Yung pera, mga, di ba, hinahagis. Okay. Sabi ko, bakit kaya ganun? Nag-o-observe lang ako. Tapos pagka yung sa ruweda, kasi tinitignan ko lang yung, yun yung magkalaban. Parang may eye ako. Yung parang sabi ko, siguro yun ang mananalo. Kasi yung maganda, ganun. Pero ano naman. Ibig sabihin parang tumutugma naman. Okay. Kaya sabi ko, siguro may mata rin ako sa manok. Sabi ko gano'n. And then, it so happens na yung si Nelson Valentino, remember him? Tiyuhin ko kasi yan, pinsan ng tatay ko yan. Okay. So, sa Bungero din yan, nagko-concerto dyan sa San Roque. And then, Yan ba yung dating konsyal? hindi. Ang mayor yung before, Si Mayor Rudy Rudy, Valentino, di ba? Yun, mga ano rin, ganun din, nagsasabong din. So, may pa-concerto siya, tapos ini-invite ko, sige, sasalihan daw namin. Sabi niya, muna kaming Sabi, hindi, meron doon binibenta sa San Roque, yun nga, yung mga bayong. Ginawa namin, bumili kami, sabi, mga 14, binili namin yan. Sabi, sige, laban lahat yan. Ganon, parang for fun, at saka parang tulong din, ganon. Tapos, ayun na, parang, sabi ko, ano ba to? Para akong, may nananalo, may natalo, pero wala naman, parang tulong lang din. Masaya naman. At saka, ang nakakatuwa doon, sabi ko, magiging parang Reyna ako ng bayong. Sabi ko, sabungay na ako ng bayong. Kasi hindi naman ako marunong. Basta, yung mga nandun sa San Roque, ang dami nun, binibitaw, nagpamapayag sila bibitaw. Tapos, mura lang naman, 1,000 lang O, di sige. Tapos yun, laban. Okay naman. Tapos nung, di nakatuwa na namin, okay na. Tapos yung derby naman na nangyari, kaya kami napasama sa derby. Since kaibigan kasi namin si Mr. Benji Lim, remember Benji si Benji, Lim? Talagang kadikit namin yan. Sabi nila, sali tayo sa derby. Siya na bahala sa manok. Tapos, parang bilihan na yon na sila na rin ang nagkondisyon. Okay. Pag natapos na yung derby, kung ano yung matirang manok, inuuwi na namin. Doon na nagsimula na parang nagkaroon kami ng parang backyard. Nagkakaroon. Parang yung kumuha lang kami ng tao na nasa likuran lang ng bahay niya. Okay. Yung ikukondisyon niya lang na manok. Kasi syempre, yung kay Benji Lim before na hindi naman siyempre mamamatay lahat. Diba? 3 panalo yata kami, 1 tabla, 1 talo, parang ganun ang naging score. Buhay naman yung manok. Ayun na, doon kami nag-start. Okay. Tapos ayun na, parang nagtuloy-tuloy na. Nasa lahi mo? Yung tiyuhin ko, mahilig lang siya sa bulik. Ganun lang. Pero hindi siya yung talagang talagang sabungero, hindi naman. Gusto lang niya yung kulay ng bulik. Yes, gusto niya yun. Kaya pag napupunta siya minsan ng sabungan, parang gusto niya pag may bulik yung pupuntahan niya. Kasi gusto niya. Okay. So, ibig sabihin, doon sa, namin, sa talagang lahi namin, angkan namin, parang yung uncle ko lang may alam sa sabong. Okay. Yung kapatid ng tatay ko yun yung bunso. Si Kapitan. Si Siso. Okay. So, along the way, ma'am, habang nagsasabong ka na, ano na yung nagustuhan mo? Ano yung nag-excite sa'yo para lalong pumasok sa sabong? Ayun, nung nasa derby na kasi, tapos, parang, sabi ko panlalaki, pero parang kaya ko naman to, mas maliit pa nga itong manok kaysa naman sa aso, di ba? Lalaki kaya ng aso ko. German Shepherd, mga large breed kasi yung sa akin Okay. Ito ang liit. Sabi ko, kaya ko din to. Sabi ko, tsaka okay naman pala. Ang cute, ganyan. Sabi ko, siyempre, wala pa akong alam. Tinuturuan ako ni Sir Benji. Okay. Tinuturuan niya, pati, sabi niya, ganito yan, saan ganyan. Marami siyang tinuro sa akin. Tapos sabi ko, sige, sabi ko gano'n. Tapos sabi ko, paano pag sabi niya gano'n, magbe-breed. Pag magbe-breed, may mga tryo daw, ganyan. Tapos ayun, binentahin niya rin ako ng tryo, kumuha ako sa kanya. Okay. At tapos, sabi ko, hindi pa ako marunong. Hindi, yung tao mo, basta ganun lang, yung itlog, ganun. Parang, para akong grade 1 na Tapos ayan na, hanggang sa lumaki na ng lumaki until finally yung lahat na nung na kami na, talagang napunta na kami dito sa pagmamanok. Kumbaga, lahat ng mga panlaban namin, lahat ng mga materials namin,
lahat, materials, panlaban, lahat yon galing naman sa LA nga kay Romy Arsiaga. Okay. So, bali, ang nangyari noon, lahat ng experience kasi nakuha ko na. Ibig sabihin, ako yung pumupunta ng airport para pumikap. Kasama ko si Chikit, yung pamangkin ni Romy Arsiaga. And then, yung sa mga kak naman, pagka yung kunyari, may mga derby pa, since wala pa yung galing kay Sir Romy Arsiaga, naranasan ko yung namimili ako. Okay. I went to Bacolod, Iloilo. Ito na ayan talaga. Ako din yun. Oo, may kasama lang akong tao. Itutuloy natin tong ating panayam kay Ma'am Osang de la Cruz. Nakita nyo, ngayon palang umpisa, marami na tayo nalaman tungkol sa kanya. Pagbabalik po ng Chicken Talk. Hindi naman mawawala yun. Yung lalo na yung iba dyan, medyo, siyempre, hindi naman mawawala ang mga tao kasi parang may mayabang, pero hindi, di ba? Totoo naman yan. Parang sinasabi na, na bakit parang hindi nila tanggap na gano'n. Sa pinag-usapan, pagkat ganyan mag-isip, ganyan kung makitu. Walang maaga sa aming mga nag-aalaga. Ito ang aming tradisyon. Sa bawat hamon, laging may kasama. Sa lahat ng paghahanda, sipag at tiyaga ang puhunan. Bawat laban, may kabang nararamdaman dahil kami rin ang nakasala. Ito ang kwento namin. Mabuhay ang buhay sa bungero. Salamat sa Thunderbird. Naku, may sipon na. Baka maging pisik at halak pa yan. Ano bang epektibong gamot para dito? Etong gamit ko. Magandang umaga ho! Para sa sipon, pisik at halak, Romoxtil. Ano ang pinagkaiba sa gamit niya? Amoxicillin? Tylosin? Pareho lang pala. Bakit Romoxtil ang recommended you, Doc? Mas murang Romoxtil, pero singaling ng iba. Romoxtil by Thunderbird. Sa bisa at presyo, Tapat! Ganyan ang sabongero, tunay na mag-inuho. Magandang umaga mga kaliga. Ito na naman po ang inyong best friend, Jap Gagalak po ng Liga. Bago po tayo mag-umpisa ng ating makabuluhang talakayan ngayong araw na ito, ay hayaan niyo muna po akong batiin at pasalamatan ng ating mga kaibigan na sumuporta, tumulong at nag-aruga sa atin sa naganap na GAB licensing po ng mga mananare at sentensyador sa Zamboanga City po at sa Zamboanga area. Maraming salamat po. Junjun Pe, yung operator ng Alexandra Cockpit, ang ating kapamilya, si Mamweng, si Jade Hamolod, at isa pa nating kapamilya, si Jeremy Libara, at ang ating bossing doon na si Jeramil. Maraming salamat po. Kita-kita po ulit tayo. So, ngayon po ay napakahalaga ng ating pag-uusapan dahil ito po ay kapakipakinabang sa may-ari ng manukan at ganun din po sa ating mga alagang manok panabong. Ito po yung tinatawag na fasting. Ano po ba itong tinatawag na fasting? Baka akala nyo fasting nung pagpupurga, hindi po. Ito po yung ginagawa ko matagal ng panahon at marami pong gumagawa nito. Yun pong hindi nagpapatuka ng isang patukaan. Ibig sabihin, meron pong araw sa isang linggo na isang beses lang silang kakain. At the following day na ulit sila kakain. So, ano ba ang benepisyo ng tinatawag na fasting? At paano ba ito? Unang-una po, nakakatipid po tayo ng konti sa patuka. Naiiwasan natin yung overfeeding, naiiwasan natin yung mga hindi nauubos sa patuka. At hindi naman po natin sila tinitipid dahil hindi naman natin dapat talagang tipidin yung ating mga alagang panabong. Pero, siyempre, meron tayong isang meal o patukaan na hindi tayo nagpatuka. So, nakatipid tayo. Doon naman po sa benepisyo ng mga alaga natin. Alam niyo po ba na yung patuka natin sa ating mga manok, meron po yang
preservative. Meron po yang anti-molds. At marami pa pong ibang chemical na nilalagay dyan. Kung mapapansin nyo, hindi agad-agad binubukbok, hindi agad inaamag. So meron po yan, something dyan. Hindi na po natin pag-uusapan kung ano yun, pero meron po yan definitely. So, kapag ang atin pong manok, pinakain natin sa umaga, pinakain ulit sa hapon, pinakain ulit sa umaga, pinakain ulit sa hapon, hindi na po sila nakakaranas na mag-totally empty or yung talagang walang-wala pong feed sa loob ng katawan nila. Yung pong mga chemical na yan or yung mga preservatives na yan, naiipon po yan sa kanilang sistema at may masamang epekto po yan. Ngayon, kung nagpa-fasting po tayo once a week, yan po ay mag-e-empty po sila ng totally empty na walang-walang feed sa kanilang sistema at dyan, mababawasan natin yung toxicity kung tawagin at kapag po tayo ay nag-fasting, ito po yung napakahalaga dyan. Para mas maging kapaki-pakinabang yung fasting natin, yung pong pagpapatuka natin the following day ay paiinumin po muna natin bago sila patukain. So yan po yung tinatawag nating cleansing or water therapy. Mas maganda po yan kung filtered yung tubig. Kung hindi naman po, basta tubig lang. Kasi ang laking bagay po nun, yung kanila pong mga bituka at yung kanilang mga sistema dyan, yun po yung mag-e-empty, liliit yan. Mawawalan ng laman. So kapag yan po yung uminom, bubuka ulit. At pag bumuka po yan, tatapon po nila yung mga chemical toxin na nakadikit sa bituka nila. At yan po ay tinatawag kong water therapy or water cleansing. Every week po yan. Mapapansin nyo po na kumikintab yung balahibo nila. At yung pong mga masyadong mataba, yan po'y marireduce ng konti. At yun naman pong mga matamlay kumain or nagtitira ng pagkain, uubusin na po nila yung pagkain nila. Weekly po namin yung ginagawa. Alin-alin po ba ang mga ipinapasting na mga manok? Hindi po lahat ay pinapasting. Hindi po natin pwedeng ipasting yung mga laying, yung mga nangingitlog, yung mga ginagamit natin sa breeding na broodcocks. Hindi po natin pwedeng ipasting yan kasi mag-deteriorate yung health nila. Kailangan nila ng health everyday. Hindi rin po natin pinapasting yung ating mga sisiw. Abay, magtutukaan po yan. So, ang pinapasting po natin dito ay yung ating mga nasa maintenance period. Or yung mga hindi pa ilalaban, pinapagulang. Okay, so ayan po yung mga pinapasting. Ang sistema po ng pagpapasting natin ay kami po dito every Sunday at mas convenient po na every Sunday kasi yung mga handlers natin, yung mga feeders natin, minsan pupunta ng sabungan yan eh. Minsan ginagabi, so hindi na rin talaga rin nakakapagpatuka. So, every Sunday afternoon po. Sa umaga po, meron silang patuka din. Regular na patuka. Sa hapon po, hindi sila patutukain. Pero siguraduhin po natin na meron silang tubig buong maghapon. Para wala man silang kinakain, umiinom naman sila. Hindi sila madidehydrate. And Sunday ng hapon yan, so Monday ng umaga na ang sunod nating pagpapatuka. At yun na nga po, inuulit ko, magpapainom po muna tayo bago tayo magpatuka. At dire-diretso na ulit yon hanggang 1 linggo. Pag dumating na ulit yung araw ng linggo, fasting na naman tayo. 1 meal lang po, hindi po maghapon. Kasi pag minaghapon po natin yan, marami po makakawalang manok, mapuputol po ng tali yan, sobrang gutom na. Masira pa yung mga paa niya mga yan. So, yan po yung fasting na Liga style. Ito pong mga bagay na ito at marami pang iba, masasaksihan nyo ng live, actual. Gagawin natin dito po sa Liga or Livewire Game Fowl Academy. Enroll na po kayo at napakasaya pong matuto. Ito po ulit ang inyong best friend at kasama, kasabong, kaliga at kayo po ay nanonood ng Chicken Talk.
Okay, we're back. Dito po sa ating masayang interview kay Ma'am Osang de la Cruz. Ha? Ma'am, so nag-level up ka na, breeder ka na. Nung una ba, nagpanalo ka muna? Para masabi kong na-inspire ka? Maniwala ka, Sir Lando. Year 2007. 2006, din nag-breed na ako. 2007, breeder of the year agad ako. Ganon? Oo. Kaya nga sabi ko, ano ba yun? Sabi ko, ang gagaling. Sabi ko kasi Romy Arcia, ang gagaling pala. Ang dami, biruin mo. Sabi ko, paano ko kakabisaduhin ito? Kasi sa fax machine, di ba? Ang dami, lahat ng linyada, lahat ng klase. Sabi ko, ito pala, hanahanap ko yung wingman, ito pala yung Cardinal Kelso, ito pala yung Kuhn, ito pala yung Stewart, ito pala yung mga ganon. Kasi di ba, checkin mo lang dun sa number. Yes, Kaya parang at the same time, natututo ko. Kasi syempre, kailangan yun eh. Dahil kung hindi, paano ko, di ba? So ikaw na yung kasi maraming ano yan. Tapos sasabihin ni Sir Romy, na gano'n sa fax machine. Ito yung ano mo, ito yung material, ito yung, kasi hiwalay yung papel, di ba? Hanapin lang, hahanapin yung mga ano, kasi sa crate, kunyari, ayan, material, tapos ito yung mga panlaban, gano'n. So, doon mo checkin ngayon yung ano, yung mga number para malaman ko, ito pala ang cardinal. Tapos, ito daw yung ano, kapartner niya. Kasi may mga number yan sa wing bag. Doon lang yun. Kasi, so, na-guide ka na kung ano ang pagpaparison mo. Sinasabi naman nila, at saka si Chikit, ganun din. Sinasabi, ate, ganyan yan si Chikit. Sabi niya, ate, ito ha, bilin ni Tito Romy ha, ganito. Sige, sabi ko. Salamat, sabi ko gano'n. Tapos parang, syempre, marami naman tayong kaibigan din na marunong naman. Ganun, parang tulong-tulong lang. Sa unang taon mo, nag-breeder of the year ka agad? Saan yan? Sa RGBA. Kasi nung itinatag ang RGBA, talaga kumbaga pioneer na ako. Kami yung unang-unang naging member niyan. Through Joey. Kami nila parin Joey. Joey C. Ganon. So, unang taon mo pa lang sa RGBA, nag-breeder of the year ka? Napakahirap mag-breeder of the year. Pareho kami ni Sir Joey, pati Stag Fighter. Kasi, syempre, since yun yung talagang asosasyon, at yun naman ang lagi lang namin lalabanan, di ba? Dahil wala pa naman ako, hindi pa naman ako noon, basta dun lang ako, nung nagkaroon ng asosasyon, dun lang laban namin. Akalain mo ba namang mapagpapanalo? Tas, basta wala pa rin nga rin ako alam, basta sinabi lang yun ni Sir Joey na, gano'n na, may awarding ka, ikaw yung leader of the... Hindi ko pa rin naiintindihan yun. Ano ba yun? Parang sabi, kung sino daw yung parang nakamaraming panalo at nakaipon ng pinakamaraming puntos, yun daw. Until finally, ayan, andyan na sina Atty. Mendoza. Until now, ayan talaga pinaka-mentor ko, si Atty. Mendoza. June Mendoza. Si June, yes, mentor ko yan. Talagang... Magaling ang mentor mo. Love na love ko yan. Sabi ko talagang... Ganon din naman ang ano nila sa akin, parang family rin nila ako. Kasi pupunta ako sa farm nila, tapos kakain kami, tapos ililibot ako sa ganon. Nung napalaot ka na sa mundo ng sabong, paano mo nakita ang mga sabongero? Anong naging mo sa kanila? Perception? Well, okay naman, kasi sabi ko, dito pala sa larangan ng sabong, parang... walang mataas, walang mababa. Ibig sabihin, wala yung kung sino ka. Kundi tayo ay pare-pareho. Nagmamanok lamang. Parang ganun. Kaya sabi ko, ang sarap naman pala talaga nito. Tapos ang dami kong nakikilala. Pero iba matataas na tao, nakuha mo, parang pantay-pantay lang tayo. Basta tayo manok-manok lang. Did you ever felt na parang ini-small ka dahil babae ka? Siyempre, maraming ganon. Hindi naman mawawala yun. Yung lalo na yung iba dyan, medyo, siyempre, hindi naman mawawala ang mga tao kasi parang may mayabang, meron hindi, di ba? Totoo naman yan. Yung parang sinasabi na, babae, parang hindi nila tanggap na gano'n. And then, nung wala naman sa akin yun kasi wala naman akong pakailam kasi gusto ko lang naman maglaban. Yun so, lang. Naging breeder of the year ka, unang taon pa lang. 2007. Ano ngayon ang pumasok sa'yo na
kaya ko pala to. Oo, di ba? sabi ko, tuloy-tuloy na natin to. Dito na to eh. Sabi ko, kailangan, una nasa dun lang sa likuran ng tao ko, di ba? Kumuha hanggang sa humanap ako ng pwesto. Diyan lang din sa amin sa Malanday. Meron kami sa Mikanto. Okay. Naupahan namin na nasa likod lang din ng bahay, isang ganyan. Tinayuan namin ngayon yun. Okay. Tapos ang ginawa namin, eto yung ruweda, yung itaas yun ng bahay. Ang ganda nga ng concept. Tapos yung mga lahat ng gilid, nilagyan namin flying pen. Tapos yung cording, yung nasa gitna lang. Okay. Maganda, parang, doon kami nagsimula. Tapos hanggang sa, ayan na, medyo naghanap ng medyo malaking lugar para sa mga breeding nga. Yun nga yung sa Morong. Ang tagal ko doon sa San Guillermo, Morong. Doon ang dami, nakapag-breed ako ng 1,000 doon, 800. Okay. Dumating ba sa punto na may mga gusto nang bumili ng manok? Marami naman. Hindi naman ako marunong din. Okay. Ang napapagbigyan ko lang yung mga kakilala o kaibigan. Okay. Ganon. Tapos nakakatuwa nga pag banding season, yung ganon. Siyempre doon sa San Guillermo, sa Burong, yung parang kasi pataas, yung merong pababa. Kumbaga, yung ginawa kong ranging doon sa, yung ganon, yung parang... Slope talaga. Oo, na pagka talagang magkabisala ka, talagang dadamputin ka sa baba. Nung una, sabi ko, bakit parang nahunti? Bakit parang wala? Yung pala nasa puno ng mga kawayan, nasa loob, nasa itaas ng... Ang gagaling ko, mga nasa taas ng puno. Madali lang yan, Mare, ganito yan. Kuha ka ng feed, sabi niya gano'n. Kanya kakain, nakita ko talaga naglabasan. Ang dami, tuwa talaga kami. Yung bang ang saya, tsaka ang sarap pala nung feeling na gano'n na ang dami na nabuhay, tapos makikita mo parang wala, tapos ang sisigla na nasa loob ng punong kawayan, nasa itaas ng punong kawayan. Parang sabi ko, ang taas-taas nun. Paano sila yung pala nililipad nila, yung mga ganon, kasi natututo rin ako. Tapos yun, sinasabi ng tao na kailangan, alam nila rin yung oras na pagkakakain na, naglalabasan. Ang gagaling nga. Okay. Parang naisip, no? Ayan, mga ka-chicken talk, makikita nyo, iba talaga yung pananaw ng isang babae pagdating sa pagmamanok. Nakita niya yung nature eh. Hindi yung pananaw ng isang lalaki na nakikita yung forma ng manok o yung paanong manok. Ang nakikita niya yung beauty ng nature. Ano? Pagbabalik po natin, tuloy natin itong ating interview with Ma'am Osang de la Cruz. Dumadating pa na hanggang sa inihahatid ko pa ng sabungan. Minsan nga, kasama na ako ng mga tao ko, nandun na rin ako natutulog, din na ako naliligo, naranasan ko na rin yun sa salungan, yung mga ganun. Hindi ka uurungan, lahing palaban, at walang kinatatakutan. Subukan mo ang swerte sa palad mo, malay mo ikaw ang next na mananalo. Subukan mo ang swerte sa palad mo, halina try mo na, scratch it lang ganito. Scratch it, pera agad-agad. Scratch it, mag-scratch it na tayong lahat. Scratch it, pera agad-agad. Walang maaga sa aming mga nag-aalaga. Ito ang aming tradisyon. Sa bawat hamon, laging may kasama. Sa lahat ng paghahanda, sipag at tiyaga ang puhunan. Bawat laban, may kabang nararamdaman dahil kami rin ang nakasala. Ito ang kwento namin. Mabuhay ang buhay sabungero. Salamat sa Thunderbird. Ganyan ang sabongero, tunay na mag-inuko. Sabongero, ganyan ang sabongero. Pag nagmahal ay todo-todo. Sabongero, ganyan ang sabongero. Tunay na romantiko.
Okay, nagbabalik po tayo dito with our interview with Mama Osang. So, ma'am, umabot na sa libo yung manok mo. Dumating ba sa punto na marunong ka na magkondisyon? Marunong ka ikaw na ba namimili? O ano bang? Yung nanghuhuli, naranasan ko na yan. Yung kami yung naghuhuli, tapos namimili na rin ako. Parang gano'n na, ito yung gusto ko, parang ang ganda nito, yung mga gano'n. Tapos, ayan, si Jerry, matagal na sa akin yan. Morong days pa yan. Yan, sila na Ando. Ayan, at the same time, natuturuan din nila ako na, eto ma'am, yung ganito yung dapat, yung batas. Ito parang rejecto, ma'am, kasi medyo pike. Para din sa tao. Meron din pike, may kuba, di ba? May nagkakaroon na gano'n. Tapos, dumating yung parang may punto na yung kamay, bakit may pakabig, ganyan. Imbis na katayin, sasabihin ko, naaawa ako. Sabi ko, hindi, wag mong papatayin, ayoko. Kasi baka umiyak ako. Ay ko, hayaan mo lang siya. Sabi ko, pwede naman yan sa sa mga, sabi ko, pwede yan sa hakbite. Sabi ko. So, pagdating doon sa laban, dumating ba sa punto na ikaw na yung nagsiselect kung anong ilalaban nyo? Yung sa mga, meron. Dumating na, yung naka-line up, sasabihin, ma'am, ano dyan ang ipapasok? Ayun, tuturo na, ito. Pero kung okay sa'yo, ganun. Ibig sabihin, hindi lang basta ako, kundi, syempre, sa handler din. Tinuturo mo dahil sa galing nila sa bitaw o dahil sa kursunada mo lang? Kursunada ko. At the same time, nakita ko na rin na kasi sa bitaw. Dahil noon, masyado akong naging masyado ako talagang sa farm talaga noon. Na, dumadating pa na hanggang sa inihahatid ko pa ng sabungan. Minsan niya, kasama na ako ng mga tao ko, nandun na rin ako natutulog, doon na ako naliligo, naranasan ko na rin yun sa salungan, yung mga ganon. Marami, lahat ng... So ikaw ba, meron kang napipil mo na itong manok na to, mananalo to? Minsan, may ganon akong feeling, sabi ko, ito, hindi ito pwedeng matalo. Talagang, kasi, dumadating din yung time na nung una kasi, pag natalo, tas okay namatay, iiyakan ko. Totoo. Iiyak ako sa gamutan, parang namatay. Parang napakababaw ng ko na, naaawa ako na bakit namatay, mga ganun. Totoo. Talagang may association ka with the manok. Iniiyakan ko siya. Kaya nga, hindi ko nga makalimutan tong, yung katulad niya yung sinasabi nga niya na parang ang na, ayoko nang iiyak. Sabi, ako sa'yo. Sabi niya, parang gusto ko, pagka magkalaban tayo, gusto ko ikaw mananalo kasi parang iniiyakan ko doon yung manok. Sabi niya. Pero nakita niya siguro na, ewan ko, basta love ko siya, yung mga manok, tapos biglang namatay o parang, dati, gano'n. Iiyak talaga ako. Naaawa ako. Tapos, kahit nung naglabang kami sa Iloilo, yung sugat, alam mo ba na kung saan ang sugat ng manok, talagang pinapasok ko pa yung daliri ko kasi sinusukat ko yung kung hanggang saan pumasok yung tare, kahit may dugo yung mga kamay. Wala akong pakailam. Chinecheck ko yung mga sugat nila. Doon ako nakilala naman ni Roy sa Rosa naman. Si Roy, Dahil tinitignan niya pala ako. Hanggang sa naging partner ko na siya, kinwento niya sa akin yung sabi, alam mo ma'am, nasa Iloilo ka, ikaw ang tinitignan lang namin. Yung bang, mula dun daw sa kakaos, hanggang sa dinadala na raw sa tarian, andun daw ako. Tapos, pati daw patapos ng laban, pati daw yung chinecheck ko pa raw yung sugat ng manok. Pinapasok ko pa raw daliri ko na kahit may mga dugo. Nagulat daw talaga sila na gano'n. Sabi ko, Roy talaga, bakit mo ako tinitibay? Wala, kasi, parang, yun nga, parang pumuputok na kasi yung pangalang Osang, naman gano'n. Tapos, nung napunta ako doon, parang, sabi nila, ito pala si Ma'am Osang, sabi yung gano'n. Tapos nakikita nila, napaka-ano ko pala sa manok. Parang, ganun daw pala ako. Ganun ka-attach? Oo, sa manok. Na parang, sabi pa nga, para ka parang parang yung mata mo, parang iiyak eh. Sabi ko, bababaw talaga ang luha ko. Sabi ko, meron ka bang panuntunan, halimbawa, kung medyo, napupunaw kung medyo masaya ka,
madaling manalo manok mo? Kung medyo may problema ka, mahirap manalo manok mo? Parang, hindi. Yun kasi mga kasabihan lang yan eh. Pero kasi ang pagmamanok kasi, weather talaga. Okay. Nasubukan ko yan. Pagka pick ka sa puro panalo, talagang puro panalo. Pag puro talo, talagang puro talo yan. Kaya namamahinga. Kaya ibig sabihin, pag alam mo na parang ang dami natin talo, ang haba, huwag munang maglaban. Okay. Kung gusto at hindi naman talaga may obligasyon ka, ang ginagawa namin, nagpi-finance na lang kami. Kasi, kumbaga, tayo out muna sa manok natin kasi medyo alat. Pag naman puro swerte, di sige na, pasukan nyo na ng pasukan. Tama. Kasi tama naman, kasi pagka yung time na pick kami sa pagpapanalo, puro naman kami panalo. Diba? Ang dami naming mga kampyonado. Tulad nga nung pinakilala kita minsan, sabi ko talagang ito pag panahon ng panalo, mahirap pigilan. Oo nga, totoo nga. Kasi, di ba, remember nung October 6 na yon kay October 9-11, bali 11, champion leading kami sa NCAA. Okay. Tapos before nung kay Oliver na yun, nag-champion pa rin kami noon. Kaya kumbaga parang nagsunod-sunod siya. Kumbaga yung isang linggo na yun, di 2 beses. Tapos way back before pa noon, nag-champion uli kami. Kasi ano naman yun, yung manok ni Nad, yung kapatid ni attorney. Si Nad. Yun naman yung gamit. Ganon ka talaga no? Pag panahon mo talaga, hirap mong pigilan. Ganon. Parang sabi nga nila, ba't talaga to si Ma'am Osa? Kaya sabi nila, kumbaga, parang kami, basta nagsasabit lang ng timbang, talagang napapansin ko din na talagang bangga talaga. Kaya lang minsan, syempre, sabi ko, pwede ba, parang somehow, sana iba naman, mag-aangaan. So, andun ka na doon sa level na yun eh. Tinanong ko nga yan kay paring Bandot ng Pasay. Say ko, pare, wala naman kaming wala naman kaming pusta. Puro na kami minimum bet. Bakit ang mga kabangga ko, yung mga ganyan? Mari, paliwanag ko lang sa'yo, ha? Sabi niya ganun, ganito talaga yun, huwag kang magalit. Sabi niya, kaya ka nakabangga sa mga ganyan, na mga ganitong nakabangga sa ganyan. Hindi ko na babanggitin kung paano. Kasi kahit wala kang pusta, Mari, ang bilis lang daw nila para sa kanila na magpapago, mabilis daw makasa. At saka sabi nila sa akin, yun ang sabi ni Paring Bandol, Geraldo. Sabi niya sa akin, pare, paano naman kita ilalaban sa ganito, ganyan? Ang manok mo, tila prinsipe. Sabing ganon. Ito, sinabi talaga to ni Paring Bandol. Sabi ko, hindi naman pare-pareho lang eh. Sabi ko pang ganon. Kasi, nag-aano rin ako na, bakit palaging yung mga kilala ko na, sila yung parang palagi kong kalaban. Parang kawawa. Ang feeling ko parang, kawawa naman ako. Parang ganon. Parang, kasi nga, di ba, naaawa ako sa manok. Baka, hindi ako, kundi naaawa ako sa manok ko. Sabi ko, kaya ba to? Pero, sabi ko, bagay, proven naman yung, dahil alam ko naman yung bloodline na talaga namang sasabihin kong quality na. Ibig sabihin, hindi naman tayo magkakampyonado kung hindi naman talaga quality, di ba? Nabanggit mo yung bloodline. Mamaya po, pagbabalik, tanungin natin kung anong mga bloodline yung sinasabi niyang alam na niya nagpapanalo sa kanya. Pagbabalik po ng Chicken Talk. Matutuwa, parang nakakaano, ayoko yung nagpapaka-plastics. Naku, hindi ako ganyan tao, sir. So, was there a chance na si Mr. mo, si Sir Tom? Ganyan ang sabongero, tunay na mag-inuon. Produktong pinagkatiwalaan sa buong mundo, mayaman sa iron at iba't ibang bitamina. Tiyakin na may Thunderbird logo upang masiguradong epektibo. Red Cell, kaliga na ng Thunderbird Power Bet by Thunderbird, the winning formula. Subukan mo ang swerte sa palad mo. Malay mo ikaw ang next na mananalo. Subukan mo ang swerte sa palad mo. Halina, try mo na. Scratch it lang ganito. Scratch it, pera agad-agad. Scratch it, mag-scratch it na tayong lahat. Scratch it, pera agad-agad. Ganyan ang sabongero, tunay na mag-inuon. Okay, nagbabalik tayo with Ma'am Osang. Kanina, nabanggit mo, Ma'am, na meron ka ng mga
paboritong bloodline o alam mo mananalang bloodline? Ano ba yung mga bloodline na yan? Well, until now, yun yung talagang ni-remain ko. Nag-infuse man ako, nandyan pa rin yung aking gray, yung aking dome, yung aking kelso, ano pa ba? Yung aking white, nandyan pa rin. So, yan ang mga winning. Oho. Ang ginawa ko, in-infuse ko lang yan. In-infuse ko. Let's say yung white ko, na Thompson White, na nai-ano ko rin sa, parang nai-ano ko sa kay Atty. JM din, na Thompson din. Na parang gano'n naman, nagbe-blend ako. Tapos yung pinakahuli, itong nabigyan nga ako ni attorney ng Golden Boy na sweater. Sabi niya, ayan. Sabi niya sa akin, bahala ka na kung saan mo i-cross yan. Sabi niya sa akin, basta yan, mga inahin na yan, mga anak, mga imported ko yan, ganyan. Kasi kinuha niya yun sa breeding pen niya talaga. Natatawa ka nga kasi sabi nung tao niya, ma'am, akala mo ba, kalain mo, hinahanap daw ni attorney yung ano kasi mag-ibibreed niya. Sabi ni Martin, sabi na, di ba binigay mo kay Osang? Ay, oo nga pala. Kasi pinadala niya na sa akin. So ako na ngayon ang mga nag-breed. Ikinross ko siya sa yellow-legged hatch. Ikinross ko siya sa aking Melsins. Ganun ang ginawa ko. Tapos even my gray, ikinross ko siya, or sa gold ko, ikinross ko rin. Ganun. Maganda naman ang mga resulta so far, di ba? Kaya tuloy-tuloy lang ako. Ganun pa rin. Ma'am, ito ha. Noong nag-uumpisa ka, naisip mo ba na aabutin mo tong level na to? Hindi. Hindi. Kasi actually, wala akong pakialam talaga. Wala akong pakialam kahit nga yung mga ganito na... So, hindi mo talaga inambisyon? Hindi. Basta ako gusto ko lang, nasa sabungan ako, yung naglalaban lang ako. Ganun lang. Wala akong inisip na yung ganito na parang makikilala pala ako o ano. Kasi wala din eh. Parang, para sa akin, basta fighter lang. Basta pero alam mo lang. ba na ang mga naabot mo sa larangan ng sabong hanggang ngayon pangarap pa rin sa ibang mga sabongero? Sabi nga nila, idol daw, idol. Ganun ang mga inaano nila sa akin, idol. Matutuwa, parang nakakaano naman ng puso na parang ganun pala yung mga, ganun tayo yung simpatya natin sa pagmamanok. Ano sa tingin mo? Anong meron ka? Dahil bababae ka, anong meron ka? Bakit sa dinami-dami ng sabongero, sa dinami-dami ng magagaling ng manok, mga breeder, ikaw lang yung nag-breeder of the year sa UFCC. At nag-breeder at nag-catcher of the year sa UFCC at nag-catcher of the year sa NCA. Meron nag-catcher of the year sa UFCC pero hindi nag-catcher of the year sa NCA. Meron nag-catcher sa NCA na hindi nag-catcher. Ikaw lang yung dalawang pinakamatitinding labanan. Saka Makati pa. Pati Makati. Anong meron ka? Ay, hindi ko alam. Basta yung sa Makati na yan, kasi yun yung una ko talagang asosasyon na sinalihan din. Napakaswerte ko talaga dyan. Alam ng lahat yan. Kahit nung nabubuhay pa si Atty. Salud, mga ganun. Talagang sabi nila, Osang, alam mo, dito sa Makati, parang napaka-unbeatable mo. Ang buenas mo dito. Lahat ng mga kampiyonato, mga pick-up champions ko, napakadami talaga. Doon nga nagsimula yung ang dami-dami ko talagang. Sabi ko nga, ewan ko. Sabi ko, swerte nga ako dito. Kaya binila, kaya dapat lagi ka lang dito, ha? Sabi niya gano'n. Tapos, iyon na. Ikaw ba pang nagsasabong ka parang, andun ka lang, nag-enjoy ka lang? Wala kang iniisip na tatalunin ko to? Concerned lang ako pag yung talagang, kunyari, yung palahi ko na talugong Diyos ko, parang napapaspadyak pa ako. Kasi gusto palo. Parang excite talaga ako. Parang napakasaya ko pag yung, kasi siyempre, produkto mo yan eh. Ikaw yung parang, sa'yo yan. Pero ikaw, hindi ka lang swerte doon sa breeding mo. Pati yung mga pinipinance mo, nagsa-champion ka. Tulad ng champion ka sa Candelaria, di ba? Kay Charlie Cruz, di ba? Nakita kita nung nagbitaw ka, yung huling championship. Ganon ka eh. Anong meron? Dahil ba malinis yung kalooban mo? Ewan ko lang ho, kasi... Malapit yung panalo sa'yo eh. Siguro nga ho, parang buenas lang po talaga. Buenas lang. Kaya... Yung sinasabi ka, Lando, na parang
napaka masama ugali ko o matapang ako o masungit ako. Hindi ho totoo yan. Hindi ho totoo yun. Yung bibig ko lang ang talagang Pero ganyan. napaka-prangka ni Ma'am Osang, yan sabihin ko sa inyo. Kasi totoong tao talaga ako. At ayoko ho talaga ng plastic. Oo. Hindi ako plastic. Ako ang taong kapag kagalit ako, alam mong galit ako. Oo. Pero pag nagalit ako, mamaya wala na yun. Okay. Minuto lang. Ganun lang ako. Tsaka verbal ako eh. Gusto ko sinasabi ko kung ano yung gusto kong sabihin. Okay. Ay, hindi ako ayoko yung nagpapaka-plastics. Hindi ako ganyang tao, sir. So, was there a chance na si Mr. mo, si Sir Tome, na insecure sa'yo na masikat ka kaysa kanya? Hindi ho. Kasi unang-una, talagang ako naman po talaga dito sa pagmamanok. Siyempre, siya, yung trabaho niya talaga. Siya more on trabaho? Sa business niya, oo. May anak ka bang magmamana sa pagiging sabungero mo? Sa tingin ko ho, wala. Dati, yung bunso ko, kasi lagi hong sumasama yun kahit hanggang 4 years old. Okay. 4, 5, gano'n. Basta nung bata pa, laging nakasama yun sa akin sa farm. Takbo ng takbo ho yun, kahit bit-bit niya yung daddy niya. Tumatawag pa ng tao yan. Sabi, ito, namimili ng manok yun. Tapos takbo, ito, sabong-sabungan. So yung sabong-sabungan daw, kaya sabi ko, nako, magmamana yata to sa akin. Yung mga ganon, parang, ngayong lumaki na sila, parang hindi, nasa sports sila. Okay. Pero okay lang kung may magmana? Okay lang, pero wala, alam ko wala. Okay. Ma'am, sa ngayon, naabot mo na siguro lahat di ba? Meron ka ba bang planong makuha? Hindi, lahat naman ho tayong magmamanok nagmimithi na magkampyonado naman din ng bakbakan o digmaan. Kasi iyan ho ay parang sarili mong breed yan. Tama. Di ho ba? Siyempre ako, since nagbi-breed naman ako, parang iyan naman po ang parang nasa point of view ko ngayon. Kasi hindi ho ako makapag-concentrate dyan sa mga ganyan, bakbakan, digmaan, o mga slasher. Hindi ako so much focus dyan kasi may obligasyon ho ako na sirkito, di ho ba? Siyempre. Now, it so happens na this year po, parang kinausap ko po talaga si Nasek na kung pwede po na pass po muna ako itong CAC season ng NCA. At least, ayun, para sabi ko, unang-una, kukulangin na ako sa CAC. And at the same time, parang gusto ko naman po na yung parang ma-feel ko din na yung gusto kong salihan na talagang doon ko talaga mai-focus kung ano yung gusto ko. Mas concentrated ka na ngayon gusto, as a breeder. Kung ano yung gusto ko. Okay. Para hindi na ako naiipit sa mga obligations. Maraming nanonood dyan, mga babae, na nag-iisip din, paano ko magiging Ma'am Osang, di ba? Marami dyan, may mga ilan dyan sa bungera na nandyan na, nila Rona, nila kung sino-sino dyan na tinitingalan ka talaga eh. Doon sa mga bago pa lang, ano bang masasabi mo sa kanila, yung mga babae rin na gustong maging sabungero, breeder na katulad mo, ano bang masasabi mo sa kanila? Anong kailangan nilang ma-expect? Ano dapat nilang iwasan? Ang pinaka-importante lang ho kasi parang be true to yourself po. Na kung talaga pong passion nyo o hilig nyo po ang pagmamanok, yan po, napakadali lang ho talaga. Parang wala lang. Para ka lang nag-aalaga din ng aso o ano. Parang walang pinagkaiba sa kung anong hayop po ang nagustuhan ninyo. Okay. Na talagang, tapos at the same time, syempre, kailangan nating yung mga kaibigan natin na magtuturo po sa inyo. O kaya, sa mga seminars po, pwede rin po kayong umattend. Marami ho kayong mga magandang na pwede ho ninyong i-adapt sa pagmamanok ho ninyo. At unang-una, kung ganyan nga ho, katulad ho niyan, karamihan ho kasi na nagmamanok sa tingin ko, parang yun ho mga misis na ang mga asawa ay mga seaman. Tama. Kasi ho, may mga nakakausap ho akong mga ganyan na, naku, Ma'am Osa, idol ka namin. Sa akin ho, iniwan ng asawa ko yung manok, ganyan, ganito. Na nagkakakwentuhan din po kami sa mga booth. Tapos yung sinasabi nila, kaya sabi ko, ganito, ganyan. Sabi ko, pag mag-breed kayo, kailangan yung quality na. Sabi ko, isang investment lang na, kasi aanin mo yung bibili ka nga ng mura, tapos ano naman, di ba? Medyo kailangan po kasi natin. Mamuhunan ka muna. Kasi bawing-bawi ka, tubo ka pa. Pag nagpuhunan ka. Ma'am Osang,
sa kasaysayan ng sabong sa Pilipinas, wala na sigurong babae na nagawa yung naabot mo. Sa ngayon, ikaw na ang pinaka-successful na babaeng sabongero. At baka wala nang makaabot ng naabot mo. Naman. Ano masasabi mo dyan? Hindi ko po alam. Hindi, totoo. Nasa history ka na ng Philippine cockfighting. No. Hindi ko po alam. Basta, ganun lang. First, talagang thankful po talaga ako sa ating Lord. Dahil nga, parang forgiving me na itong ganitong blessings na nakamtan namin. At the same time, Sir Lando, hindi ko naman iniisip na na ganito talaga. Di ba? Basta gusto ko lang naman maglaban. Mag-enjoy lang. Ganun lang. Okay. Pati ako naiiyak eh. Nagpapasalamat po tayo sa bukas pusong interview na binigay sa atin ng Ma'am Osang. Ma'am, maraming salamat Thank you so much po talaga. Okay. Maraming salamat po mga ka-Chicken Talk sa patuloy na pagsubaybay dito sa ating programa. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Sabongero, sabongero, ganyan ang sabongero. Pag nagmahal ay todo-todo. Walang maaga sa aming mga nag-aalaga. Ito ang aming tradisyon. Sa bawat hamon, laging may kasama. Sa lahat ng paghahanda, sipag at tiyaga ang puhunan. Bawat laban, may kabang nararamdaman dahil kami rin ang nakasala. Ito ang kwento namin. Mabuhay ang buhay sabongero. Salamat sa Thunderbird.